Finally, meron na rin dito sa Philippines yung German brand na running shoes na Onke. Ayan o. Okay, ito yung German flag. Okay, so this is their Speed 15 Run Max. And this is their maximal cushion running shoes. And this, so far, yung may pinakamakapal na midsole sa lineup nila. Okay, pakita ko sa inyo yung loob ah. O, tignan yung papel o. Sipin nyo, papel pa lang, ang ganda na. Okay, and then, by the way, ang price nito, sobrang affordable. Check nyo, magugulat kayo. Okay, so, ang kinuha kong color is yung Cyber Red variant nila. Okay? So, pakita ko sa inyo. Ang ganda oh. Ganda talaga nito. Grabe. Yan oh. Tingnan mo yung itsura niya. Grabe, di ba? Okay. Yung ilalim niya, red. And then yung midsole niya, okay, hagahalong pearl white with a tint of red. So, yan. Ang ganda. Sobrang ganda talaga nito. Sa itsura niya, hindi nyo akalain na ganun yung price. Okay? Ito yung isang side. Okay? So, yan. And then, may kasama siyang mga ganito. Ini-explain yung mga features niya. Okay? Yan. Madami siyang features actually. By the way, susuotin ko siya and then i-describe ko sa inyo mamaya kung ano yung feeling ng midsole niya, ano yung feeling ng uppers niya. And then, may kasama pa pala siyang socks. Grabe oh. For its price, sinamahan pa ng socks. Sobrang sulit talaga. Isa-isahin ko yung features niya, outstanding features niya. And then mamaya, susuotin ko and describe ko talaga sa inyo how it feels. Okay? Okay, first, yung rocker geometry niya maganda. Okay? Tamang-tama yung angle dito and dito. So, pagka-land natin sa walking and jogging, maganda yung roll. Yan, gumaganyan. So, very efficient siya for walking and jogging and running. And yung second feature niya na malupit, okay? Yung midsole niya is supercritical EVA midsole na. Okay? Same material, same compound na ginamit ng ibang brands sa mas mamahal and yung ibang models sa sobrang mahal. Okay? Sobrang okay to. And then, imagine yung presyo niya, okay? Supercritical EVA midsole na and then ang kapal pa. So, this is 30mm yung dito and 40mm yung dito. So, may 10mm drop siya. Kaya sobrang sulit kasi sa presyo niya, super critical EVA midsole na siya, tapos ang kapal pa. Maximal cushion pa siya. And yung third feature niya is naka dual layer na siya na jacquard upper material. Okay, na very breathable siya and durable and lightweight. And fourth, yung likod niya, yung padding dito sa may heel collar, makapal. Yan oh, pati yung tang niya, makapal. Insole niya, pakita ko sa inyo insole Oh, tignan niyo yung insole niya. Okay, may ganyan. Ang ganda. Malambot, makapal, and very resilient. So, hindi siya lulundo talaga kahit matagal yung ginagamit yung sapatos. Kung yung ilalim. Okay? And then, at the same time, meron pang additional cushioning dito, yung color red na yan. Okay? Malambot yan. And isa pa pala, matutuwa kayo kasi meron na siyang hole for runner's loop. So, makakustomize nyo yung fit nito talaga. Mahihigpitan nyo ng maayos. And lastly, yung outsole niya, guys. Tignan nyo kung gaano kakapal. 3mm yung ilalim niya. Ang kapal niyan. So, talagang tatagal tong sapatos. Talagang very durable. May anti-slip material siya. So, makapit siya and makapal. Okay, suotin ko. Actually, unang suot ko pa lang, nafe-feel ko na yung cushion niya dito, makapal, magandang cushioning niya sa may heel collar, around this area, at saka sa tang. Nafe-feel ko may foam talaga nakaganon. Okay din yung fit niya dito. Kasi ako, very wide yung paa ko Tamang-tama yung design niya para sa may mga malalapad na paa. And pwede rin siya sa may mga narrow na paa kasi hindi naman siya sobrang lapad. Grabing sarap nito Tapos hindi ko pa binibigatan yan Feel ko yung lambot ng insole niya. Okay, tatayuin ko Okay, standing muna tayo. Okay, so I can feel na since 10mm yung drop niya, medyo may konting angat yung heel natin. Ganun yung feeling. So, okay talaga siya for walking and heel strikers. And pwede rin sa midfoot strikers. Ganda ng feel niya and I can really feel yung midsole niya. Okay, malambot yung midsole niya talaga. Sinusupport niya yung weight ko. So, may konting lubog siya habang nakatayo ako. Lulubog siyang ganyang konti. Okay? Nafe-feel ko yung softness siya. Tapos, stable siya. Very stable. Kasi yung midsole niya, hindi siya gumaga, hindi lumulundo. Okay? Grabe, ang lambot Sarap. Ang sarap gamitin nito. Sarap sarap iapak. Okay, standing pa lang yan
Okay, kahit malambot siya, hindi siya unstable kasi wide yung ilalim. And yung likod, ganun din. Ayan, oh. Okay, wide din yung likod. Okay, kaya hindi siya unstable. So now, bibigatan ko yung hila, tignan natin kung gaano kalambot. Grabe, ang lambot. Grabe, ang bilis ng balik niya, yung rebound niya. Suwabe. Suwabe yung lambot niya. Para akong umaapak sa, paano ba describe yun? Para akong umaapak sa airbag. Parang ganun yung feel niya. Parang feeling ko mahangin yung lambot niya eh. Ang lambot, tapos yung rebound niya, mabilis, binabalik ka kaagad. Parang mahangin yung feeling ng foam niya. Ganun ang feeling niya. Yung supercritical EVA midsole niya. Ganun yung feeling. Grabe, ang lambot oh. Okay, tapos yung lambot niya, ano siya, controlled yung lambot niya. Hindi tipong lubog agad tapos wala na. Lulubog siya tapos ibabalikan niya agad ng controlled. Okay? Yan oh, grabe. Tapos yung harap, ganun din yung lambot ng harap. Pareho nung likod, kaya consistent siya. Okay, so basing from this kind of midsole, masarap siyang ilakad, jogging, easy run, and okay din siya pang faster pace. So this is a maximal cushion running shoes na versatile. So far, initial standing test, pwede siyang maging daily trainer talaga na leaning more on the cushioned, easy runs, slow runs, long runs. Okay, na pwedeng magsingitan ng mabibilis sa pace dahil very bouncy, very responsive yung feel ng midsole niya. To be honest, I've been testing lots of kind of shoes, like lots of midsole and everything. So far, ito, okay siya. Daily trainer siya na leaning more on the comfort side na pwede singitan ng mabibilis sa pace. Dahil sa spike test niya, yung sa outsole niya, yung ilalim, yan, makapal siya. And yung kapit niya maganda. So I can really say na talagang okay siya for long run. Expect natin matagal mauupo dahil makapal yung outsole niya eh. 3 mm, okay? And makapit. Ganda, grabe ah. For its price, sobrang okay to. Yung weight niya, magaan siya. 325 grams lang siya for size 44. So magaan yan. Okay yung weight niya for a maximal cushioned running shoes. Kung hindi ko titignan yung timbangan, it feels lighter than its actual weight. Okay, malaking bagay din kasi yung pagiging bouncy ng midsole niya. Okay, hindi kanya hinihila pababa. So, nagbabounce ka talaga. I can really feel yung bounciness niya. Grabe to, okay na okay to, grabe. Grabe, sobrang balance pa yung feel niya. Okay? So, okay din siya talaga sa may mga slight flat feet kasi may konting arch support. Grabe bouncy oh. Sarap. Para kung nag-i-stomp sa airbag. Grabe, panalo to. So ito yung initial impression ko sa Onke na maximal cushion running shoes nila na Speed 15 Run Max. So I can recommend this sa mga beginners. Okay, na gusto ng maximal cushion running shoes na very comfortable and very, very affordable. And sa mga advanced runners, pwede ko ma-recommend to sa inyo for your long runs, easy runs, recovery runs, and pwede rin yung gamitin for walking, okay? So, okay na okay siya, guys. Actually, I'll be doing more videos of this, so please follow me para ma-update kayo, okay? So, kung may questions kayo, paki-comment agad and I'll answer them, okay? Thank you.